Nalulungkot po ako dahil mahirap palang wala sa magulang. May mga desisyon tayo sa buhay na ating pagsisisihan. Sisingsuray po ako. Piling ko ako may kasalanan kung ba't nawala yung kapatid ko. Kasi kung inuna ko muna kunin si Junjun bago gawin yung project ko, hindi sana hindi nawala yung kapatid ko. Ang tanging dalangin lang natin, pangalawang tsansa para muli silang makasama. Pero paano na lang kung wala na sila? Ayan na. Huwag ka lang bumibigla, ate. Bakit? Anong nangyari to? Huli na ba ang lahat sa mga taong ang tanging hangad muling maipadama ang itinatago nilang pagmamahal? Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. May mga taong sadyang espesyal sa atin. Hindi kumpleto ang buhay kung wala sila. Kaya si Josie at si Ruben gagawin lahat. Mahanap lang ang kanilang espesyal na anak na si Junjun. Sa mataong barangay na ito sa Maricaban, Pasay, nakilala namin ang magulo pero masayang pamilya Antonio. Ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan, ang mag-asawang Ruben at Julie. Sandigan ang kanilang pedicab sa pagtataguyod ng hindi lang isa, kundi 11 nilang mga anak. Ito po ang aking panganay, si Lisel. Tapos yung pangalawa po, nakapagtanan. Ito po yung aking pangatlo. Tapos ito po yung pang-apat ko at ito yung pang-5. Tapos ito po yung pang-6 ko. Bali po yung pang-7, si Junjun, yung nawawala. Tapos ito pa yung pang-8. Ito po yung pang-9 na kamban. Ito po yung bunso ko, pang-10. May mas malalim daw na dahilan ang kanila ngayong bawat padyak. Hindi lang kasi nila ito pinanghahanap buhay. Ito rin ang ipinanghahanap nila sa 9 na taong gulang nilang anak na si Junjun, ang ikinababahala pa ng mag-asawa. Special child si Junjun. June 10 ng nakaraang buwan nang huli nilang nasilayan ang kanilang anghel. Iniwanan ko po sa mga ate niya. Tapos, kumuha po ako ng pera sa tatay nila para pangkain namin kinagabihan. Tapos po nung umano po, nung kumuha na po ako tinawag ko na lang po tinext ko po yung ate niya, si Ate Lisel, na pumunta na lang po sa amin ng tatay niya para kuhain yung pambili. Isasama niya pala yung kapatid niya, si Junjun. Binihisan niya tapos hindi naman pala sinama, iniwanan sa bahay. Sabi ng kapitbahay namin pinapahabol ko sa anak mo na si Lorian. Ang ginawa ng Lorian, naglalaro lang siya. Pinabayaan din niya muna hinabol kaagad. Yun, mga kalahating oras bago niya hinabol. Junjun, hindi na nila, nawala na, hindi na nila nakita. Ang mga kapatid ni Junjun, lalo na ang panganay sa kanila na si Lizel, sising-sisi sa mga nangyari. Binibilang ko po sa sila sa bahay kung ilan po sila. Ikulang po kami ng isa. Paano po kami makakakain na maayos? Hindi po namin sila nakikita. At kung mawala lang kami ng pera, wag lang po yung kapatid ko. Gamag-damag na po kami naghanap. Dalawang oras lang po yung tulog namin. Isa lang po. Sisingsuray po ako. Piling ko ako may kasalanan kung ba't nawala yung kapatid ko. Kasi kung inuna ko muna kunin si
Junjun bago gawin yung project ko. Hindi sana hindi nawala yung kapatid ko. Tumigil na po ako kasi nawala akong napasok sa ako. Iniisip ko lagi si Junjun. Hindi ko na po siya papabayaan. Masuunahin ko siya kaya sa ibang bagay. Kasi po yung pag-aaral nandiyan lang po, pero yung kapatid di po yung mapapalitan. Dahil sa pagkawala ni Junjun, parehong hindi makatutok sa kanilang trabaho ang mag-asawa. Si Julie, hinahanap-hanap ang init ng pagmamahal ng anak. Siyempre po, magulang ako. Baka mamaya yung anak ko, wala na. Mamaya, bang nasagasaan o kaya nga nakikipagsapalaran ako para makuha ko ang anak ko eh. Kahit na po, hindi na kami kumain, basta po makuha ko lang anak ko. Habang si Ruben naman, balisa sa kanyang pagpapadyak. Hindi ako mapakali sa paghanap buhay ko. Dahil po si Junjun, mahal na mahal ko po yan. Nung nalaman ko na wala na yung anak ko, hindi na ako pakali. Yung babiyahe ako, kalahating araw lang ako babiyahe. Hagawin ko, kakalasin ko naman yung bike ko. Mag-iikot ako kahit saan. Ilang beses na ako nag-ikot. Nakakarating ako kahit saan lugar. Basta makita ko lang yung anak ko. Kahit na ang ginagawa kong paraan. Hanapin ko kahit saan banda. Ang pilosopiya ng magkabiyak, simple man ang pagkaing nakahain sa kanilang harapan. Ang mahalaga, kumpleto sila. Baga sabi nila okay lang madagdagan, huwag lang mabawasan. Kahit na po sobrang hirap, basta sama-sama kami. Kung kumakain po kami at wala talaga yung isa namin, hindi ko po kayang tumingin sa kanila na kumakain na sila lang, kaya hindi po ako nasabay sa kanila. Basta sa akin po, kahit ano pong itsura niya, basta maibalik po sa amin ang anak ko. Wala akong problema, kahit ano nagbago sa kanya, kahit payat man siya, nangayayat siya, o tumaba siya. Basta ibalik lang ko yung anak ko sa amin. Di bali ho, hindi kami kumain, basta magbuo kong pamilya ko. Sa matinding pagsubok na ito sa kanilang pamilya, sa nasa itaas na lang daw sila umaasa. Junjun, kung nasaan ka man ngayon, o kaya sa nakakupop kay Junjun, sana maawa naman po kayo. Ibigay niyo, ibalik na lang sa amin si Junjun. Junjun, anak ko, nasaan ka man? Anin mo yung nakakaampun sa'yo, naiuwi ka na sa amin. Kaya kung may puso po yung nakaampun sa kanya, parang awa niyo na po. Isauli niyo na po sa amin yung anak ko. Para makapaghanap buhay na po ako ng matino. Ayon pa kina Ruben at Julie, Ruben Antonio Jr. ang tunay na pangalan ni Junjun. 9 years old na raw ito ngayon at hindi raw ito nagsasalita kung hindi nito kilala ang kumakausap sa kanya. Dali-dali nang kumilos ang aming programa. Matapos ang 3 oras na paghahanap sa iba't ibang shelter, narating namin ang Reception and Action Center o RAC sa Manila. Dito namin napansin ang isang batang kahawig ni Junjun. Hindi rin siya nakakapagsalita, kaya pinangalanan na lang nila itong John Doe. Kwento ng social worker, isang concerned citizen ang nakagaanan ng loob di umano ni Junjun, kung kaya't sinundan niya ito. Napunta siya sa office sa center last June 30. Tinurn over siya ng social worker ng Valenzuela. So, according dun sa kanilang report, itong bata doon na to, kasi yung nakapulot sa kanya si Mrs. Peralta, may negosyo siya, nagtitinda ng tsinelas doon sa Valenzuela. So, nung pauwi na siya, pabalik sa Valenzuela, sumakay siya sa jeep, nakasakay niya itong bata. At nung lilipat na siya ng ibang jeep papuntang Sangangdaan, doon sa lugar niya, sumusunod yung bata. Sa makatuwid, kung June 10 pa nawala si Junjun at June 30 lang ito na i-turn over sa shelter, hindi malayong mahigit 2 linggo itong nagpalaboy-laboy. Ang mga staff ng RAC sa Manila, hirap na hirap daw kausapin si Junjun. Sadyang nakatikom daw kasi ang bibig nito sa mga taong hindi pamilyar sa kanya. May payo rin ang social worker sa mga may anak katulad ng sa kalagayan ni Junjun. Yung mga ganito talaga, hindi natin sasabihin medyo napabayaan. Kasi yung mga ganitong bata kasi, na kapag nakalabas ng bahay, wala naman direction yung lalakaran.
dire-diretso lang yan hanggang sa hindi naman niya rin matandaan, hindi yan makakabalik. May sarili mang mundo si Junjun. Hindi man niya mabanggit na namimiss na niya ang kanyang pamilya. Siguradong sabik na siya sa kanila. Up next, dito namin susurpresahin ang pamilya Antonio. Nung araw ding yun, dinala namin si Junjun at ang social worker sa simbahan na laging pinupuntahan ni Junjun. Dito namin susurpresahin ang pamilya Antonio. Wala silang kamalay-malay na padating na ang hinihintay nilang himala. Maraming salamat po. Nininig po lang sa panalangin ko. Maraming salamat po sa inyo na tumulong. Para po, sumakmat ko ng malis. Alam mo, hindi po pauwi ng bahay. Ayaw ka pumunta na. Ayaw ko nila kapag-anong po si Papa. Ay, Diyos. Ay, salamat mo, Panginoon. Ano ko? Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat na namulong sa amin para makuha ang anak ko. Unang lalaro ko po sa inyo lahat. Sinorpresa niyo po kaming lahat eh. Hindi ko pa sukat tagalangin nandito ng anak ko. Ang mga ate ni Junjun, iyak na lamang ang itinugon sa kanilang kapatid. Si Ruben, gabalde ang luha sa tuwa dahil nakita niyang muli ang kanyang junior. Si Junjun, wala. Wala yan. Para bang ayaw na niya itong pakawalan sa kanyang yakap. Hindi ko po masabi kung gaano po ako pasaya, gaano nararamdaman ko ngayon. Kahit na po gagawin ko, wag lang po siya mawalay sa akin. Ika nga, money can't buy everything. Salat man sa salapi ang pamilya Antonio, hindi naman ito mabibili ang kaligayahan na naibibigay nila sa isa't isa. Up next, Lola, 14 anyos lang ho kayo nung umalis ng Bicol? Opo. Bakit ho kayo umalis? Nagtampo ako sa tatay ko at nanay ko dahil nga nung gustong pag-asabahin na kaagad ako ay ayaw ko naman. na 43 taon na ngayon ang binibilang mula nung nawalay si Lola Leonora sa kanyang pamilya sa Bicol. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang ang mga iniwan niya, iniwan na rin siya? Wala raw pinagkaiba sa isang dapit hapon ang buhay ng 76 anyos na si Lola Leonora. Ramdam na raw niya ang panghihina ng kanyang katawan, pero nananatili pa ring malakas ang pagnanais niyang muling makita ang mga kapatid niya sa Bicol. 6
63 taon na niyang hindi nakikita. Ilan ho ang kapatid nyo naiwan sa Bicol? Nasa Bicol po, si Domingo, si Antonio, si Gloria, si Nelly. Wala na ang tatay ko. Ikwinento sa akin ni Lola Leonora ang dahilan ng kanyang pag-alis. Lola, 14 anyos lang ho kayo nung umalis ng Bicol? Opo. Bakit ho kayo umalis? Nagtampo ako sa tatay ko at nanay ko dahil nga nang gustong pag-asawahin na kaagad ako ay ayaw ko naman. Katulad ng mga nakagawian sa mga probinsya, ipinagkasundo raw noon si Lola Leonora na ipakasal sa isang binata kahit na menor de edad pa lang siya. Siyempre bata pa ako, hindi pa ako marunong mag-ano. Kaya ang daming inabot sa akin sakit ng taong yun dahil ayoko makipag-usap sa kanya. Kumalat pa nga raw ang balitang ihahatid na raw siya sa dambana kahit pa kasagsagan noon ng World War II. Noong panahon ng hapon, nag-apura na siyang maging asawa na makasal kami. Ayaw ko naman pumayag. Nagdesisyon akong umalis. Kaya umalis kami doon ng Laguna, ay ng Bicol. Hindi kami alam ng nanay ko. Sa pag-alis na ito ni Lola Leonora, kasakasama niya ang mga kapatid niyang sina Adela at Lumen. Namasukan sila bilang trabahador sa isang maliit na kantina. Ang tinakasan ni Lola Leonora sa Bicol, siya rin palang kahahantungan niya pagdating ng Maynila. Ang sabi sa akin yung amo ko, total naman, Leonora, meron nanliligaw sa'yo, gustong-gusto ka ng mga biyanan, magiging biyanan mo, mag-asawa ka na lang. Sa edad na 14, bumuo na ng sariling pamilya si Lola Leonora hanggang sa nagkaroon siya ng 11 anak. Sa paglipas ng panahon, kasakasama ni Lola Leonora ang kanyang 2 kapatid sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Pero sadyang lahat ng bagay may hangganan. Wala na po yung 2 kapatid kong babae. Naging isa na po ako. Mula ho nung naglayas kayo, nung 14 anyos kayo, hindi na ho kayo nakauwi pa? Nakauwi po ako nung ang anak ko 2. Oho. Pinagtanong namin doon sa simbahan kung saan nandoon ang Domingo Berse. May nakapagsabi man sa amin na ang Domingo Berse, diyan mayroon silang mayroon silang sinasakang lupa. Sabi niya gano'n, hinanap namin. Hanggang sa yung palang pinagtatanungan ko, siyempre noon, hindi na ako gaano makapagsalita ng Bicol. Tagalog, hindi kami kaintindihan. Yung pala yung kapatid ko na. Talaga ho? Kapatid ko na pala yun. So nakita nyo rin ho yung kapatid nyo? Nakita ko. Yung nanay at tatay nyo ho na natuntun nyo pa? Matagal nang patay ang tatay ko. Dekada 50 na nung nakausap ni Lola Leonora ang kapatid niya sa Bicol. Mula noon, wala na siyang komunikasyon sa mga ito. Ngayon, sa tuwing nag-iisa si Lola Leonora, lagi niyang kunu-question ang kanyang sarili kung tama ba ang mga naging desisyon niya sa buhay. Kahit nariyan pa rin ang kanyang mga anak at apo, lagi pa rin niyang naaalala kung napaano na ang mga naiwan niyang kamag-anak sa Bicol. Paano nararamdaman niyo sa buhay niyo na kung ano hong kinahinatnan nito na naglayas po kayo? Oo. Pag naalala niyo hon... Nalulungkot po ako dahil mahirap palang wala sa magulang. Dahil nung sa magulang kami, miski pa paano, alaga kami ng nanay ko, hindi kami pinbabayaan. Nung mag-asawa na ito, siyempre hindi mo maiiwasan yun. Naisip ko nung mga anak ko, nililigawan na gano'n na hindi na nakikinig sa akin, naisip ko na totoo pala yung sabing pag may utang ka, magbabayad ka. Talaga ho? Pakiramdam niyo, pinagbayaran? Oo. Nananawagan ako sa akin mga kapatid na kami nanggaling dito sa anong ito na kami tinatawagan namin ang mga kapatid na magkita-kita kami. Kung sila man nandoon at naririnig nilang panawagan, sana naman ibigyan kami ng katuparan na kami magkita-kita pa. Ang tangi lang nabigay na impormasyon ni Lola Leonora, malamang nasa barangay Comagingking sa Calbanga, Camarines Sur pa rin ang mga kapatid niyang sina Domingo, Antonio, Nelly at Gloria. Dala ang mga impormasyong ito, binagtas na namin ang daan patungong Bicol.
Makalipas ang mahigit kalahating araw, narating rin namin ang nasabing destinasyon. Sir, magandang umaga po. Sa reunions po kami ng QTV11. Sir, tatanong ko lang po sana kung taga rito po si Gloria at saka si Antonio Nelly Bersi po. Opo. Saan po yung bahay nila po? Si Gloria, patay na. Patay na po. Si Mang Antonio po? Patay na rin. Patay na rin po. Si Aling Nelly po? Ayan ang hindi ko alam. Opo. Sa ibang lugar yata. Yung mga kapamilya po kaya nila na kamag-anak na nabubuhay, nandito pa po kaya sa barangay Kumagingking, Calabanga, Camarines Sur po? Oo, nandito. Isa na yun si Landa. Si Landa po. Saan po yung bahay po ni Aling Landa po? Yan sa likod. Yan sa likod. Sa likod po. Ang matagal nang hinahanap ng mga kapatid ni Lola Leonora, matagal na palang patay. Kaya't hinanap na lang namin ang mga natitira niyang kamag-anak. Nay, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Nay, tatanong ko lang po sana, Nay. Kasi po hinahanap namin sana si Aling Gloria, si Mang Antonio at si Aling Nelly po. Saan po kaya namin po siya matatagpuan? Ay, wala na sila. Wala na po. Sana po pa sila, paano po bang... Matagal na silang patay. Patay na po? Mga ilang taon na po kaya nakakaraan? Si Antonio, mag 20 years na. Opo. Si Aling Gloria po? Si Auntie Glo, magtatatlong taon na. 3 taon? Si Aling Nelly po? Sa huling alam namin, nanirahan yun sa Maynila. Umalis yun dito, maliit pa ako. Kwento sa amin ng anak ni Antonio na si Yoli. Namatay raw ang kanyang tiyo Domingo at Auntie Gloria dahil sa tuberculosis. Samantalang ang kanyang ama naman, pinatay sa isang inuman. Nag-inom siya doon sa tindahan. Pagkatapos, lasing na yung kainuman niya. Yun, nagkukwentuhan siguro, hindi na gustuhan yung mga Yun, tinaga yung papa namin. Walang kasalanan. Habang ang isa pang kapatid ni Lola Leonora na si Nelly, wala na rin silang balita kung nasaan na ngayon. Ang huli lang daw nilang alam na masukan ito sa Maynila. Umalis man, nagkahiwalay sa ang kanyang asawa. Nagtrabaho siya, paalam sa amin matrabaho. Iniwan niya sa amin ang 5 nilang bata. Tapos siya nagpa-Manila. Hanggang na doon na lang, wala na kaming balita. Kahit 2 dekada nang yumao ang kanyang ama, ibinilin pa rin daw nito sa kanila na hanapin ang kanilang tiya Leonora. Hanggang sa mamatay na siya, ang sabi niya, basta iisipin mo lang na may kapatid pa akong nawalay sa akin. Sabi niya. Di yun, iniisip ko palagi na talaga may kapatid pa si Papa. Ang tiyahin na hindi pa niya nakikilala, laging laman daw ng mga panalangin ni Yoli. Basta iniisip ko lang sa pagtulog ko, sabi ko, nasaan na daw yung mga kapatid ni Papa. Yun lang ang palaging nasa isip ko. Hindi maalis sa isip ko na may kapatid pa si Papa. Kung minsan nga nakatingin ako sa langit, sinasabi ko, sana bigyan mo ako ng kung ano man yung bang pagpapala. At kung mabibigyan daw si Nanay Rosing ng pagkakataong makita ang kanyang hipag, ipaparamdam niya rito kung gaano kasabik sa kanya ang kanyang kapatid na si Antonio. Ate Leonor, gusto mo ikaw makita muli. Sabik na po kaming makilala ka. Matagal na kaming humahanap sa iyo. Kaya ako nang nanawagan sa iyo na gusto mo ikang makilala. Auntie Leonor, kung nasaan ka man ngayon, inaasahan namin na makikita, inahanap ka namin sa mga oras na ito. Sana, Auntie, magpakita ka sa amin dahil ikaw na lang ang kapatid ni Papang hinahanap namin. Up next, si Lola Leonora. Inakalang ang kanyang kaharap, ang kanyang kapatid na si Gloria. Hindi ako si Gloria. Ay, sino ka ba?
Habang kinakausap namin ang mga kamag-anak ni Lola Leonora, sinusundo naman na siya ng isa pa naming team para dalhin sa Bicol. Hahayaan na lang naming ang pamangkin at hipag niya ang magsabi sa kanya sa nangyari sa kanyang mga kapatid. Gabi na nung nakarating si Lola Leonora sa Calabanga sa Bicol, inabutan naming walang kuryente ang nasabing lugar. Ang tanging pinagmumula ng liwanag, ang ilaw ng aming kamera at headlight ng aming sasakyan. Pero hindi na namin ipinagpabukas pa ang tsansang makilala ni Lola Leonora ang ilan sa mga natitira niyang kamag-anak. Ilaw. Ang kasama mo. Ang aking mga anak. Ang layo pala na inabutin. Kaya nga sinadila mo gano'n. Sa kasilungin. Ako na lang natatanda. Sabi ko ngayon. Bago man niya ako magadan mahal ko malaki sa mga tulog. Hindi siya dito. Lahat si Domingo. Si Domingo nasa. Ate, huwag ka lang mamimigla. Papasalamat nga ako sa mga sa aming inano na ito dahil kami isip paano natulungan na magkita-kita tayo. Dahil matagal lang hinahanap ko kayo, wala naman kami malapitan ano kundi. Kaya ang laki ng pasasalamat ko sa mga lapang sa programang ito kami tutulungan. Malaking utang ng loob namin sa kanila. Namatay si kuya mo. Namatay yung biyanang ko. Kami na lang mag-iina natin tirang yung ano lahat. Wala na yung biyanang ko, wala na yung asawa ko. Matagal lang wala. Ilang taon na lang. Gusto ko talagang makita kayo kaya lang. Ay, sino kasama mo dyan? Ang aking mga anak. Si Nanay Rosie, sinabi na kay Lola Leonora ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Titinda ng isda doon ng balita na sabi patay na daw yung si Domingo. Si Antonio wala naman. Kaya natin. Huwag ka lang bumibigla, ate. Bakit? Anong nangyari doon? Si Lola Leonora, inakalang ang kanyang kaharap, ang kanyang kapatid na si Gloria. Kilala niyo po ba kung sino po yung yung kausap po ninyo? Oo. Sino po siya? Gloria. Nay, magpakilala ka po. Hindi po. Hindi ako si Gloria. Ay, sino ka ba? Asawa ni Tonyo. Ay, naku po. Diyos ko, akala ko. Alam mo, ang kapatid niya, parehas kami mayroon muna. Ay, di si Gloria, nasaan? Ay, ano ba yun? Matatlunan taon. Ay, ano na anak noon? Nandito sa barangay na Kumagingking. Ang isa niyang anak na dito, nakaalis pa lang. Ay, akala ko ito si Gloria. Yung pala hindi, wala na rin pala si Gloria. Wala na po. Patay na rin po. Lahat na sila. Sa mga katili, talagang mahal pa rin ako ng mahal na Panginoon. Bakit mo ito na akong pinakapanganay sa lahat. Ako pa. Ika ba natira? Ako pang talagang sabi ko may layunin pa sa akin ang mahal na Panginoon kung anong dapat na gawin. Si Lola Leonora, maluwag na tinanggap ang kanyang natuklasan. Kahit man hindi ko sila nakita, na face to face nang magkita kami, nabalitaan ko rin, ay isa pa, alam ko na rin ang kinaroroonan nila. Kung ano't ano man akong makikita-kita, ako magkaroon ng pagkakataon, makakapunta na ako dito dahil alam ko na. Malayo man tayo ng milya-milya, mawalay man tayo ng ilang dekada sa ating pamilya. Tsak na hahanap-hanapin pa rin natin sila, lalo pa kung tayo'y nasa dapit hapon na ng ating mga buhay.
Narito ang mga kasong inilapit sa aming programa. Si Anthony Mark Fetizanan, 17 years old, kulot at medyo payat. Huling nakita sa Quezon City. Si Alexis Aguirre, 11 years old, may nunal sa bibig. Huling nakita sa Signal Village, Taguig City. Si Rosalyn Angustia, 14 years old, 5 feet ang taas. Huling nakita sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Si Rachel Mosquito, 14 years old, balingkinitan at medyo maputi. Huling nakita January 14, 2009 sa BF Homes, Parañaque City. Si Junelyn Perez, 16 years old, huling nakita sa Caloocan City. Si Ana Michelle Guier, 19 years old, may nunal sa tenga. Huling nakita March 1, 2009 sa San Juan City. Si Angeli Guier, 18 years old, huling nakita sa San Juan City. Si Princess Beato, 13 years old, may nunal sa ilong. Huling nakita sa De La Paz, Binyan, Laguna. Si Jezabel Belladama, tinatayang 7 years old, natagpuan sa Santa Cruz, Manila. Si Arturo Mercado. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 415 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa ho kaming patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.